Kat Den lovers and Kat Den followers abay Alden Richards. Sinihimok na gawin ito para masungkit ang yes ni Miss Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw, let's talk about this one dahil isa sa mga pinag-usapan ngayon sa news online ang patungkol nga no, na kung saan itong si Miss Catherine Bernardo di umano ay kinabog itong si Miss Marian Rivera. According po sa isang news online, na nananatiling number 1 pa rin sa movie sa Netflix ang pelikulang Hello Love Again ni Catherine Bernardo and Alden Richards. Ito ay mula nang mag-debut ito sa nasabing online streaming platform noong Feb 13, 2025. Kaya naman hindi katakatakang naging matamlay din ang performance sa box office movies na ipinalabas noong week na yon. Maging ang Captain America Brave New World na bahagi ng Marvel Cinematic Universe ay hindi rin nagpakitang gilas sa takilya dahil bukod sa hindi magandang review ay tinuturing itong isa sa pinakamahinang pelikula sa Captain America film series. Ang napapanahong Cinemalaya movie naman na Balota na pinagbidahan ni Marian Rivera ang nakakuha ng ikawalong pwesto dahil dito kinumpara daw na kinabog daw ni Catherine si Marian. Ayun. So, I think wala namang kabugang nagaganap. But anyways, eto na no, dahil isa sa mga pinag-uusapan ngayon at kinakilagan ng ilang mga netizen, ito pong balitang ito na kung saan ay hinihimok si Mr. Alden Richards na gawin ito para masungkit ang yes ni Miss Catherine Bernardo. Matatandaan na si Miss Catherine Bernardo po ay isa, sabi diyan, mukhang pinaka-strictang judge raw di umano si Catherine Bernardo sa season 7 ng Pilipinas Got Talent. Base yan sa mga komento ng netizen matapos mapanood ang trending teaser ng PGT. So naging pinag-usapan kasi yun, parang ang feeling ng lahat is talagang sobrang magiging choosy at stricta nga itong si Miss Catherine. Maging ang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo ay super excited na ring manood ng nasabing show. Plinex nga ng mga fans si Catherine abroad na full support sila sa PGT dahil sa idolo nila. So mukhang tama ang desisyon ng kapamilya management na isama si Kat bilang isa sa mga 4 powerful judges dahil ngayon pa lang ay super ingay na ng nasabing talent search show. Ang nakakaloka, maraming fanay ang patola sa spill na binanggit ni Kat sa teaser. Sinabi kasi ng actress na hindi niya basta-basta binibigay ang kanyang yes. Kaya naman maraming Kat Den fans ang nagpupush kay Alden Richards na mag-audition sa PGT para masungkit niya ang matamis na yes ng actress. Pero mukhang dilulo lang yun ng mga fans dahil may mga balita ni Alden na mag-host ng isang show na makakatapat ng PGT ni Catherine. Naisip yun ng netizen dahil hindi nga ba kumakalat ang chika na tinigil na raw di umano ng kapuso actor ang panliligaw sa Asia Phenomenal Superstar kaya siguradong ngangay siya sa pinapangarap na yes mula sa aktres. Maingay rin ang ugong-ugong na hindi naman daw talaga nanligaw, no? Ang aktor sa leading lady niya na 1.6 billion box office hit movie nilang Hello Love Again. O diba? Yan ang ilan sa mga laman ng mga online news na it was written by Mr. OG Rodriguez. So, OG na naman, diba? So, sinasabi po dito na parang gusto po ng mga netizen na one time lang pagbigyan lang talaga ng ABS-CBN na mapanood si Mr. Alden Richards at magpanggap siya bilang isa sa mga contestant. Doon po sa PGT, ay, ewan ko na lang kung hindi talaga mag-trending yan, di ba? Talagang, syempre, mahahalata ni Miss Catherine Bernardo na boses ni Tisoy yung kumakanta or anumang act na kanyang gagawin doon sa Pilipinas Got Talent kung saan ang kanilang kinikater ay ang mga talent ng mga Pinoy, ano? So, yun po yung ilan sa mga pinag-uusapan ngayon online. Sana nga mangyari. But anyways, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, unahin po natin ang komento mula kay Miss Anastasia Malabo. Sabi niya, ano ba yan si Aling Christy? Paiba-ibang sinasabi.
Wala nga silang pake, alam sa million fans dahil nakuha na niyang bilyon piso galing sa fans. Salamat sa pagbabaliwala niyo sa million fans. Ayan. So, Miss Anastasia Malabo, minsan malinaw siya, minsan malabo siya. Minsan gusto niya angkat din, minsan hindi. Inconsistent. Siya po ay parang alon na kung ano yung agos, 'di ba? Kung nandun siya. So, bilang isang Katden fans, you need to stand talagang yung still, no? Kung ano kahit anong marinig po ninyo, kahit anong mabalitaan ninyo, basta yung inyong kamalayan, yung inyo pong faith ay nananatili sa Katden, dapat ganun. Sabi ni Poy 6277, matawa ka Wendell, itanong mo talaga anong career ni Kat after Katniel. Really? Now, kaka-high blood tong mga to. Sorry Miss Taris, hindi ko natatapusin content mo, kaya nag-unsubscribe na ako dyan. Kakainit na lagi bungo tong mga CFMers na to. Ayan. Ayan, so sabi naman po dito ni Miss Anastasia, yan, sabi niya, yan nga si Aling Christy nga daw, paiba-iba. No, nakuha na nga daw kasi ng Katden fans yung billion, kaya parang binaliwala na yung mga fans. Actually po, wala pong pagbabaliwala na ginawa si Catherine at Alden Richards. Dahil wala po sa vocabulary ni Alden at ni Catherine na baliwalain ang mga fans po nila. Unang-una, hindi po sila mga snobby actors and actress. Na once tinawag mo sila or magpa-picture ka sa kanila, hindi ka nila tatanggihan. Sabi ni Miss Herminia Mangilad, bakit tayo magagalit? Wala naman tayong dapat ikagalit. Wala naman inamin ang dalawa, tayo lang namang nag-iisip na sila na bakit tayo magagalit, hindi naman kasalanan niya ni OG. OG na lang ang nagsasabi pero ang dalawa hindi naman umamin, kaya tayo ang mayroon kasalanan kasi naniwala tayo pero hindi ako nagagalit kasi wala silang kasalanan sa atin, kaya Katden pa rin ako. Ayan, thank you Ma'am Sherminia Mangilad for understanding. Totoo naman po yun, di ba, na parang wala naman talaga silang inamin sa publiko that they are courting each other, na sila na nga, 'di ba, na meron ng namamagitan sa kanilang dalawa, pero base po sa mga kinikilos nila, kasi sabi nga action speaks louder than words, 'di ba? So yung doon tayo bumase. Sabi ni Miss Raquel, hindi ko pinaniniwala yung kung anong lumalabas dito sa Okmed dahil hindi pa talaga set ang work ni Catherine sa off. Mas paniniwala ang nangyayari sa off-cam or private life nila. Walang kinalaman sa work nila. Marami ng netizen nakakita sa Katden with their friends. Lumalabas talaga sila. Buti na lang nakakaintindi yung ibang casual o napapakiusapang wag kumuha ng video at litrato sa Katden. Hashtag Team Panatag Katden. Nasa off-cam ang kilig ng Katden ngayon. Alam mo, totoo yan eh. Na parang sometimes naman may mga labas or possible hindi ko naman po kinukumpirma na may mga pag-alis sila pero private lang yung kanilang pagkikita, ganon, 'di ba? Kasi pag private, doon mo talaga masasabing may something kasi hindi ka magpa-private kung alam mong wala naman, 'di ba? Na hindi ka takot na makita ng iba, 'di ba? Kaya nga yung sinasabi nila na namamataan si Catherine at saka si Daniel na magkausap. Hindi nila sinisikreto, which means wala pong meaning yun. Kumbaga parang willing sila na makita ng iba dahil wala naman po para sa kanilang meaning yun. Sabi ni Poy 6277, sakit sa bang si Christy. Hindi yata usong credibility and consistency sa kanya, considering it her bread and butter, right? She's simply a big joke, and this is what she definitely consistent record holder of always drastically shifting from one into another. Ingat-ingat. Swerving is not always safe on the road, so to speak. And what's more ironic, pati co-pilots niya sa show niya, sunod lang lagi sa agos. Dancing to her music every time, sakit sa ulo. Paano tumagal sa ganitong industry mga yan? At paanong andyan pa din sila? Paanong inaalaw sila ng mga producers ng show nila na ganyan sila maglaro? Wala silang pinag-iba sa politics. Need i-power wash. Yan. So, actually po, wala naman talagang pinagkaiba ang politics sa showbiz. Ngayon talaga, talagang may tinatawag tayong marketing strategy just to get the attention of many people. Katulad ng ginagawa nila ngayon. Ganito yung walang inconsistency sa mga sinasabi. Sometimes kapag nasusukol na ng katotohanan, bigla yung bibwelta.
at biglang mag-iiba yung kanilang mga statement. Ganun po yung ganap, ganun yung mga nakakalungkot na pangyayari. Ang pinaka-apektado tuloy, yung mga kaswal, 'di ba? Sabi ni Miss Marites Lasso, March 26, 2024, magsimula ang birthday ni Kat. Then May 25, 2024, magjowa na sila. Kat din is real. Ito naman yung kanyang comments with regards to this. Yan yung paniniwala ni Miss Marites Lasso, ha. Wala pa pong nagko-confirm niyan, pero that's her belief, no? Thank you, Ma'am Shi. And another one, sabi ni Miss Gloria, dapat sa abroad na lang mag-celebrate ang birthday niya si Kat para walang mga bashers at anumang deserve nila ang privacy. Ba, pwede yun, ha? Pero sana dito na lang para makita naman natin. Sabi ni Miss Aileen Castellar, Kat din pa rin hanggang huli. O, diba? Ito talaga yung mga totoong supporters na whatever they heard sa publiko, hindi nagbabago. Sabi ni Miss Coco Chan, hello Dar-Eds, all I can say is that rarely would you see and hear Tisoy defend himself against any issue, but there are two things you shall never dare touch or head snap. First, his family and Mama Ten. Secondly, his sincerity towards his special someone. Mostly, his interviews, his responses. Not true. 2016. Yan. Totoo yung mga assessment ni Ma'am si Coco Channel, ha. Believe ako dito sa viewer natin na to. Sabi ni Miss Lehaimed, let us just respect their privacy. Tama na. Sobra na. Tigilan nyo na Kat din. Maging masaya na lang tayo sa silence nila. Pray and love them from a distance. Let personal be personal. Yun na, yun. So, tama naman yung sabi ni Ma'am Chi, diba? Na na lang, let's be happy from afar. Di man natin sila makita ng malapitan kung ano po yung ginagawa nila. But still, we should always be happy and supportive for both of them. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar-Eds TV. God bless everyone.